So, hello po ulit. So, most likely, yung base mesh ninyo is, para mas madali, ang indicator is hinati ko siya sa apat na segment or apat na face, hindi segment. Now, ang indicator dito, ito yung magiging part ng ilong. Okay? And yung face na to, ang ginawa ko is, pinush down ko lang. Ito yung easy way para hindi kayo mahirapan. Kasi yan yung ginawa ko. Meron akong isang recording dyan. Ganun yung ginawa ko. And ito is, extrude natin. Inwards, then offset. Pwede nyo itong i-squish. Ngayon, ipapantay ko to doon sa may mata. Sa may mata. Ito yung mata. Diba? And, syempre, lalagay tayo ng midline. 50%, let's say 50. Ayan, 50%. Pwede ko itong i-scale. Up to you. I-scale natin. And ipupush ko siya down. Ngayon, itong mata ng character natin is, pwede na natin itong i-form as circle. Pero I do recommend na i-manual nyo siya. Pwede nyo pa rin yan i-circularize. Yan yung magiging look niya. Easy way to shortcut. Yan. Now, ito yung nagpo-form nung lower ay yung eyebrow. Ito. Ito. Pansin nyo sa character is maliit siya, di ba? Ito kasi medyo realistic yung anatomy ng model. So, ang face na to, yung dalawa is, i-squish ko. Uy, nawala na yung circularizer. Push ko siya down hanggang dito. So, papansin nyo, yung character, yung forehead is hindi na maayos. It's fine. Flatten na siya. It's fine. Okay lang. Okay? And yung face dito, yung tatlo, yun yung i-extrude out ko. Extrude outwards and i-squish ko siya. So, edge, push natin to inwards, push natin to inwards. Alam ko nalilito kayo sa wireframe, pero wireframe mode, ayan. Pero ganyan yung look niya. Ngayon, itong inner vertex dito, pwede ko na itong i-push inwards. Ito. Push natin to papasok. Ito rin. And ito. Yan. Forming yung yan. Yan. Push natin ulit to. Ibabalance nyo lang yung distribution ng face. Okay, 3, 1, 3. So, syempre, para hindi magmukhang alien yung character, di-delete nyo to. Diba? Kasi most likely kasi baka ganun na mangyari. Yan. Kapag papansin nyo, kapag ganito yung sa character ninyo, pwede nyo yan i-push inwards para mag-close. Pero okay lang naman yan since nag-work pa naman tayo sa other half. No? So, di ba, bakit sir ang bilis yung ginagawa? Practice nyo lang siya. Ulit-ulitin nyo lang siya lagi. Kung may time kayo, alam ko may time yan, meron yan. So, kung kaya nyo mag-dailies sa Genshin, siguro isang dailies lang to. Kayang-kaya nyo. Pupush ko to inwards, ipapantay ko to dun sa may mata. Yung apat na to yung, yan, yung eye socket. Push natin inwards dito. Yan. So, yan. Ayan na siya. And then, i-delete natin siya. Mukha siyang So, ang i-check natin, ang i-check ko sa midterms class is, take note, ito, topology na to, tsaka ito. Ang makagets na ito, merong bonus. Yes, magbibigay akong bonus. Yes, may bonus po akong ibibigay. Hindi ko na lang sasabihin. Okay. Check ko yan kasi mas maganda na makabisado nyo siya. Ito yung maparealistic man yan or chibi kapag kailangan yung gumawa ng base mesh, hahanapin tong topology na to. Tsaka yung sa forehead. Now, pwede na tayo mag-move into dun sa may mouth. And, i-close ko muna yung recording.
So basically, ang ginawa natin, step number 1, extrude lang tong part na to. Step number 2, yung middle part nung eye, dagdag tayong edge loop. And step number 3, yung extrusion nung sa forehead. Tatlong command lang yung ginamit natin. And ang ginagawa na lang natin is tweak. Or, minumove ko na lang, ano ba yung shape ng skull? Syempre, i-tweak natin siya. Like this. Push natin in, outwards. Yan. So, ginagalaw ko by vertex. Wala tayong i-extrude, ito, I think. Yan. So, syempre, yung masyadong mababa. Babaan pa natin to, I think. Ito, sa side, pupush natin to inwards. Ito rin. Inwards. Ito, inwards. So, check nyo lang. Sir, sanay na akong gumawa ng realistic character eh. It's fine kung pwede, kung kaya nyo gumawa ng realistic character. Baka some of you kasi nag-sculpt na. Baka kasi ang topology ng sculpted model is different. Pero ang ichine-check ko kasi usually yung tamang topology.